Ngayon ang ikatlong araw ng Division Training of School Trainers on the Matatag Curriculum Implementation. Ang nasabing pagsasanay ay nilahuan ng mga school head, master teacher, head teacher at iba pang mga guro. Layunin ng training na ito na bigyan ng masusing kaalaman at kasanayan ang mga guro upang epektibong maipatupad ang matatag curriculum sa kanilang mga paaralan. Amin po nakapanayam si Dr. Isa C. Corpus, EPS ng Science ukol sa aktibidad ngayong araw na ito. So ngayon ay pangatlong araw na ng ating matatag training workshop para sa mga school trainers. So ito ay tinatawag natin na Division Training for School Trainers ng matatag curriculum na ipapatupad na ngayong pasukan magmula sa Kinder, Grade 1, Grade 4 at saka Grade 7. Ngayong pangatlong araw na to, ang araw ay binuksan ng sesyon sa Instructional Design Framework at Science of Learning na kung saan binibigyan natin ng mga guro ng panibagong pananaw tungkol sa kung paano nila ididisenyo at ipapatupad ang mga gawain nila sa loob ng classroom pag sila ay magtuturo na ng iba't ibang asignatura. Ito ay 1 oras at kalahati at ito ay susundan naman ng Session 7A. Ang nabanggit ko kanina ay Session 6. Ngayon naman ay Session 7A na kasalukuyang nagaganap ngayon. Dito naman ay magkakaroon sila ng pag-aaral tungkol sa iba't ibang mga pedagohiya or mga paraan ng pagtuturo na may kinalaman din sa assessment. At saka dito ay pag-aaralan nila yung aplikasyon or kung paano nila isasabuhay yun na pag-aaralan nila sa Instructional Design Framework sa pagdidisenyo ng mga leksyon. Ito ay magaganap hanggang 2:00 ng hapon, tatawid dito ng tanghalian at pagdating ng 2:00, ito naman yung Session 7B. Ang Session 7B naman ay tinatawag natin na walkthrough of teaching and learning resources. Dito ipapaliwanag, ilalatag na natin ngayon ang bagong template ng lesson exemplar na siyang susundan dito sa pagpatupad namin ng matatag science curriculum. Ang mga kasapi or mga participants ay magkakaroon ng pagkakataon na tignan ang mga sample lesson plans, tapos hihingan din sila ng mga mungkahi or suggestions kung paano nila pagagandahin or i-improve ang mga binigay na sample na lesson exemplars. Yun ang mga magaganap ngayong araw na to. Session 6 na isang walkthrough ng Instructional Design Framework at ang 7A ay ang pagtanaw natin sa mga pedagogies tsaka sa assessment at ang 7B ay ang walkthrough ng teaching learning resources sa matatag curriculum. Para sa Division Training of School Trainers, nakita ko dito ng panibagong sigla ng mga participants at bukas na kaisipan, no? Bukas sila sa matatag curriculum at nakikita natin sa kanilang mga kilos at pananalita na kung saan maituturing na natin silang day 3 pa lang, pero maituturing na natin silang curriculum champions na susuporta sapagkat ang suporta sa matatag curriculum ay hindi lamang manggagaling sa labas, kung hindi napaka-importante manggaling ito mula sa mga kawani ng Department of Education. At ang unang-una dito ay ang ating mga frontliners sa curriculum implementation ng mga guro at nakakataba ng puso na nakikita natin sa araw-araw ng mga sessions ay pinapakita nila ang kanilang suporta, ang positibong pagtanaw, positibong pagtanggap at sinasabi din nila na sila ay nasasabik na, excited na sila na i-roll out ito sa kanilang mga kapwa-guro pagdating ng July. Sa pamamagitan ng pagsasanay na ito, inaasang mas magiging handa ang mga guro sa pagpapatupad ng matatag curriculum at sa pagpapataas ng kalidad ng edukasyon sa kanilang mga paaralan.
Ngayon, day 3, morning, pinag-aralan namin yung matatag curriculum framework. Na kung saan pinag-aralan namin yung framework, 4 aspect, principles, instructional ng ating curriculum na centered yung mga bata. And this afternoon, pinag-aralan namin yung matatag pedagogy and assessment for learning area, MAPE. Kung saan nalaman namin yung importance ng collaboration, teamwork, to improve the teaching strategy ng teacher. So far, napakadami ng learnings, no? Magbuhat noong first day po, noong second day hanggang ngayon na third day. So kaninang umaga, isa sa mga pinaka-significant learning na natutunan ko po is yung tungkol sa framework ng bagong curriculum natin, which is yung matatag curriculum na talagang ang pinaka-focus nito at ang center niya, ang heart ng curriculum na pinapatupad natin ngayon is the learners. So yung mga bata po talaga. So, before pa naman, no, talagang makalaki na yung role na ginagampanan ni teacher sa teaching and learning, of course. Pero syempre, mas naging sa panibagong curriculum na meron po tayo na kailangan natin i-implement this coming school year is talagang nandun pa rin yung role niya, malaki pa rin yung role niya. And yung curriculum na ito is magkakaroon din ng mas malaking role pa since ito na yung magiging, parang sabi nga kanina po, as the backbone or the blueprint of the teacher para mas maging maganda yung sistema ng edukasyon natin sa Pilipinas. At yan ang mga nakalap naming balita sa loob at labas ng SDO Tarlac City. Mula dito sa Travelers Hotel Subic, ako si Andre Rivera, matatag at marangal na umaaksyon para sa edukasyon, Central Luzon.